Pagkatapos ng ilang dekada na binahayan ito, na-demolish ng mga bahay. So ito na yung pagbukas ng Mindanao Avenue Extension. Pero dito sa bungad, one lane pa lang dahil may mga obstruction pa dito sa kalsada. Ito kasi ay 8 lanes or 4 lanes bawat direction. So ito pa yung mga nakasagabal na mga obstruction dito. Kaya maliit lang tong kalsada pa-exit papunta dito sa Valenzuela. Pero ngayon, eto na. Natanggal na yung mga ilang bahay at saka mga obstruction dito, nagkaroon na ng clearing operation. So ready na to para gawing expand kahit mga 4 lanes. Ang Mindanao Avenue Extension, ito yung dekadang nakasara or itong missing link dahil sa right of way issue or napakarami ng mga bahay dito dati. So nung nabuksan to, malaking tulong para sa mga motorista na galing dito sa Valenzuela papuntang General Luis dyan sa Caloocan. So ito na yung update ngayon. So dati yung mga sasakyan kabayan, hindi ba sila makakadaan dito sa Mindanao Avenue? Lalo sa matinding traffic papuntang P. de la Cruz hanggang dito sa General Luis. Grabe yung traffic dati. Halos walang galawan. Sino mo naman ngayon, nag-improve no? Kasi karamihan mga dumadaan dyan, mga truck. Ang Mindanao Avenue, ito yung mahigit more than 30 years na nakasarado. Bukas na sa publiko. Mindanao Toll, yan yung hindi pa natapos. Actually, one lane lang yung papasukan eh. Pero ngayon daw, may nagsabi sa atin na yung pinakabungad niya, nagkaroon na ng clearing operation. So hopefully magiging ko na to at least 2x2. Ay yung lawak niya, dati kasing sikip pa. May mga ilang bahay pa doon na hindi pa natanggal. Ganito dapat yung kalsada. 3 lanes. Yung lawak pa lang ito. 3 lanes bawat direction, so total of 6 lanes. Ayan, malaking tulong talaga. Dati doon pa sa dadaan sa P. de la Cruz. May mga kasabayan mo doon, puro mga truck, no? May mga nagtatalon lang dito sa update ko ano yung status. Hindi ko lang alam kung totoo yung balita. Parang magkakaroon yata ng mga commercial development dito eh. Siguro mga gas station, mga stopover. Kasi itong Mindanao Avenue simula sa General Luis, dire-diretso na to papuntang North Avenue. Doon yung pinaka-kanya karugtong nitong kalsada. Hintayin natin dito sa gitna ngayon. Yung pagka-exit lang ang problema dito. Ito, hindi pa pala natanggal, no? Ano kaya nangyari dito? Ginawa na siyang nag-garden, no? May mga ginawang parkingan na. Pero ito, binabantay naman. Hindi na ito sa pwede gawing mga bahay, no? Kasi ano yan, no build zone na to eh. Na-demolish na to. But gusto magtanim dyan yung mga pechay, yung mga talbos ng kamote. Yan lang yung purpose nila, yung parkingan. Ito pala, bukas na pala, oh. Ayos. Ito na siya ngayon, oh. Tapos yung na-clearing na rin pala. Ito, oh, bagong semento yung kalsada, oh. Yung paradanan to ng mga motorista. Kita mo guys, na-clearing na. So ko na lang to, isisemento na lang. Kasi yung tinamo yung papasukan dyan, oh, 2 lanes lang. Dito yung problema, pag sabay-sabay yung mga sakyan dumadaan, nagkukos ng traffic. Ito na lang, di pa natanggal, oh. Ano kaya to, pang junk shop yata, no? Ito pag natanggal to guys, lalawak na to. Kasi kailangan pa dito mga pa yata, mga 5 lanes pa or 6. Ito kasi kasama pa to sa lalawakan, yung original talaga. Kasi tingnan mo naman sa unahan, di ba? 8 lanes both direction. Hindi pa na-clearing eh. So ito, pag nabuksan to kabayan, hindi na magsishare ng lane tong mga labas-pasok dyan. Sama na rin to dito. So natanggal na pala yung ito, basketballan to nakaraan eh. Ito guys, yun na nga ang natanong natin, nagkaroon na ng clearing dito. Tanggal na yung mga natitirang barong-barong. So after nyan, sisemento, tapos dito yung kasunod nya. Kasi kuwan pa to eh,
Ang total lane talaga nito is 6 lane. So mapapansin mo kabay, may mga bahay dito sa likod, yan pa, hindi na yung kasama. Meron lang siyang borderline kung saan yung kalsada, hanggang dito lang gagawin. So yan, at least may progress na. Kala nga natin, babahayan to ulit eh. Ano nga tinatanim dito? Mga halamang ano? Talbos ng kamote. So, kanya sila dito, kanyang-kanyang pwesto. So, diretso tayo dito sa Mindanao Avenue. Yung Metro Manila Subway naman, full blast na yung construction. Dito yung first station niya sa area ng East Valenzuela. And then yung depot. Dito ang dami mga industrial business dito eh. Puro mga trucks na dumadaan talaga. Malawak din Mindanao, no? Light to moderate traffic ngayon dito sa Mindanao Avenue, exit ng toll dahil ginagawa yung expressway. So yan yung from Mindanao toll hanggang sa Quirino Highway naman. Yung portion pa dito ang kailangang gawing kalsada. Itong kalagitnaan siya. Nagmistulang ko parang Center Island na may park. Pero itong Mindanao Avenue, ilang dekada kasi itong binahayan. Literal kabayan, sirado to. Nauna nga nagawa tong kalsada dyan. From General Luis hanggang dito lang. So ito puro bahay na yan. Pero dahil sa nagawa na yung kalsada or karugtong niya, sayang naman to. Ito yung mga motorista na dapat dadaan sa P. de la Cruz. Papuntang Mindanao Avenue, di ba? Ang dami oh. Wala pa yung mga truck na dumadaan dyan. Pero ngayon na unting-unting inaayos na. Ito naman yung bagong road widening na nagawa nila. So dito naman meron pa mga kaunti, mga bahay. So temporary muna ginawa nila ito ng pang taniman ng mga gulay, yung mga manok nila dito nilalagay. Pero pag nabuksan to, 4 lanes na. Pero may kasama pa yan ito kasi originally 4 lanes bawat direction yan, a total of 8 lanes.